Okay mga guys, so nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, no, para magbigay ng reaction video, no. So itong bibigyan natin ng reaction ito yung mga balitang maiinit na napapanahon na dapat nating malaman at mabigyan natin ng reaction, no. Komentaryo ba, mga ganon, komentaryo. So lalong-lalo na ngayon sa ating bansa. Ito naman ito namang bibigyan natin ng reaction sa ngayon ay hindi naman tungkol sa West Philippines ngayon, no, kundi sa ibang bansa naman, sa bansa ng Russia, na si presidente ng Russia na si paring Putin isa rin sa makukulit na presidente yan, di ba? So ito ito ang bibigyan natin reaction. Okay? So ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, please subscribe and like lang muna bago tayo makapag-umpisa ng ating reaction video. Okay? Ulitin ko ulit mga guys. Please like lang muna, like and subscribe para makapag-umpisa tayo. So itong bibigyan natin reaction, ito ay galing kay historiador Pilipino. Okay? Please paki-subscribe din sa kanya, no? Sa kanya galing tong video na to. At ang pamagat nitong bibigyan natin ng reaction, ito NATO, kayang wasakin sa himpapawid ang nuclear ni Putin. O ayan ibig sabihin, yung NATO, North Atlantic Treaty Organization yan. So ang sabi rito na kayang wasakin sa himpapawid yung nuclear ni Putin. So ayan So isang kaalaman na naman to sa atin, para sa atin. So bibigyan natin ng reaction. Okay, umpisahan na natin. Umpisang magsimulang magkaroon ng Cold War ang Estados Unidos at Soviet Union na ngayoy Russia ay nabalot na ng pangamba ang buong mundo sa posibilidad na balang araw ay mangyayari talaga ang isang gyera nuklear. Libo-libong mga armas nuklear ang ginawa at dineploy ng mga mayayamang nasyon bilang depensa sa kanilang bansa. Nagkaroon ng tinatawag nilang nuclear arms race ang bawat bansa na meron ito, dahil sa pangamba na baka isa sa kanila ang maburyo at maisipan na lang na magbakawala ng armas nuklear. Kung merong opensa ay meron ding depensang pwedeng magawa para kung hindi man mapigilan ay mabawasan man lang ang maidudulot na pinsala ng bawat armas na nuklear. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay kaagad na nagkaroon ng hidwaan ng dalawang superpowers na bansa. Ito ay ang Estados Unidos at Soviet Union na ngayoy Russia. Dahil sa malaking pagkakaiba ng kanilang paniniwala, nagkasundo noon na magsanib puwersa para talunin ang malakas na kalabang Germany, pero matapos ang kanilang misyon ay dito na lumitaw ang napakalaking pagkakaiba ng uri ng pamamalakad ng bawat nasyon. Komunismo ang pinaniniwalaan ng mga taga-Soviet Union, habang demokrasya naman ang sa Estados Unidos. Para maiwasan ang direktang komprontahan ng dalawang bansa ay nagkasundo ito na hatiin ang bansa ng Germany sa dalawang parte. Ito ay ang East Germany na nasa ilalim ng pamamalakad ng Soviet Union at West Germany na nasa pamamalakad ng Estados Unidos. Sa umpisa ay libreng nakakatawid ang mga German sa east at sa west na bahagi ng kanilang bansa. Pero napansin ng mga taga-Soviet Union na yung mga taong nasa east na tumatawid sa west ay hindi na halos bumabalik sa lugar nila, dahil mas gusto nila ang sitwasyon sa west at pamamalakad, kaya isang araw ay bigla na lang nagdesisyon ang Yan ganun pala istorya no. Napakahigpit pala ng Russia noon. Kaya nga marami mga tao nila na pumupunta sa kabilang bansa para takasan ng sobrang higpit ng Russia. So ganun pala istorya no. So okay na. So diretso pa natin. Soviet Union na lagyan ng pader sa gitna ng East at West Germany at ipinagbawal na ang pagtawid sa kabila. Galawang komunismo ang ipinatubad ng Soviet Union, kaya walang nagawa ang mga nasasakupan nila, kundi ang makontento na lang sa kung ano ang meron sila, kahit na nakakaramdam na sila ng matinding gutom pero wala silang magawa. Ang malala pa,
ay hindi na nila pwedeng makita ang ilang miyembro ng kanilang pamilya na nasa kabila ng pader na tinatawag nilang The Berlin Wall. Sa pagdaan ng panahon ay naging mas malala pa ang hirap na naramdaman ng mga taong nakatira sa East Germany na kontrolado ng Soviet Union. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng malakihang pagtitipon ng mga tao at nagdemand ang mga ito na wasakin ang pader na naghahati sa kanilang bansa. Dahil sa dami ng taong pumunta at gustong pagkaisahin na ang kanilang bansa, ay wala nang nagawa ang mga gwardyang nagbabantay kundi payagan sila. November 9, 1989, ang makasaysayang araw para sa mga Germans dahil ito ang araw kung saan nawasak ang Berlin Wall na siyang naging harang para magkaisa ang mga mamamayan ng kanilang bansa. Mapahanggang ngayon ay hirap pa rin magkaroon ng tiwala sa isa't isa ang Estados Unidos at Russia. At Yan talagang doon nagsimula ang hidwaan o away ng makapangyarihang bansa noon ng Amerika at ang Russia. Dahil doon sa mga sa mga mamamayan nila. Samantalang itong mga Russia kasi napakahigpit kanilang komunisto kasi yan. Komunista. Yung kanilang pamamahala ay komunista. So yung sa Amerika naman, gustong-gusto ng mga tao yung mga demokratiko. Kaya yung mga tao ng Russia pumupunta sa sa Amerika, siyempre mas doon may demokrasya doon di ba? sila pa ring dalawa ang may malaking posibilidad na magsimula ng ikatlong digmaang pandaigdig. Mas naging klaro ang senaryo na ito simula ng lusubin ng Russia ang Ukraine at nagbanta pa si Putin na magpapakawala ng armas nuklear sa oras na siya ay pagtutulungang pabagsakin ng alyansang NATO. Ayan na naman Ayan na naman si paring Putin. Lagi na lang pagbababanta na lang ng nuclear, magpapakawala ng nuclear. Hanggang ngayon, kaya nga ito, nabubisit na sa kanya yung NATO. Sakit sa ulo talaga to si Putin. Mas nuclear ang tanging inaasahan ni Putin para malabanan ang alyansang NATO. Wala siyang pakialam kahit na malulusaw ng buhay ang kanyang mga mamamayan. Basta't masunod lang ang kanyang gusto. Katakot-takot naman talaga kapag... Kita mo niya naman, napakawalang hiya talaga nito ni Putin. Kahit daw malusaw ang kanyang mga tauhan, basta't maisakatuparan niya kanyang mithiin o kanyang gusto. Kaya nga itong si Putin, talagang sakit, tinik sa lalamunan ng NATO, ng Amerika. Kaya nga diretso natin. Nangyari ito pero ayon sa NATO ay meron silang pangontra dito. Ito ang simulation na ipinakita ng NATO kung paano nila susubukang pigilin ang ballistic missile ni Putin na may kargang nuclear sakaling maisipan itong ituloy ang planong pagpapalipad sa kanyang target. Ayon sa alyansang NATO, sa oras na magpalipad si Putin ng kanyang ballistic missile na may nuclear warhead ay kaagad itong madidetect ng kanilang defense system gamit ang network sensors at interceptors. Sa oras na madetect na ito ng kanilang sensors ay kaagad itong susundan ang galaw ng missile na pinalipad ni Putin at kakalkulahin mula sa kanilang command post ang trajectory nito at kung saang lugar ito tatama. Maglalabas din kaagad ng warning ang command post ng NATO sa bansa kung saan tatama ang pinalipad ng nuclear warhead. At sa oras na mapinpoint ng command post ng NATO ang missile ng kalaban ay kaagad na itong magpapakawala ng interceptor missile mapalando sea-based man para wasakin ang nuclear warhead habang ito'y nasa ere pa. Sa pamamaraan na ito ay may wasang mawasak ang anumang bagay na mababagsakan ng missile ng kalaban. Kaya hindi ganun kadali para kay Putin ang mag-umpisa ng gyera nuklear. Yan naman pala ang NATO nakahanda lagi yan tingnan mo, napaka-high-tech ng NATO ng Amerika. So meron silang mga interceptor, mga interceptor sa mga ballistic missile na dala ng nuclear. Talagang doon pa lang sa ere, nalalaman na nila na kung saan pupunta yung nuclear ni Putin. So sa ere pa lang, sasalubungin na ng mga missile interceptor yon para pasabugin sa ere. Ganon. Kaya
Kaya nga, ang sabi talaga, kayang-kayang wasakin sa himpapawid ang mga nuclear ni Putin. So talagang, kaya nga nag-iisip si Putin, kaya nga ng isa pang strategy. So talagang walang-wala siya sa mga sa mga depensa ng NATO, no? Dahil baka hindi kayanin ng kanyang mga interceptors ang ganti ng NATO forces sa kanyang nasyon sa oras na siya'y babagsakan ng nuclear warheads. Hindi lang padamihan ng bomba ang labanan dito kundi padamihan rin ng mga interceptors na nakadeploy dahil wala ring mangyayari sa mga missiles na pakakawalan mo kung ang lahat ng ito ay mawawasak lang pala habang ito'y nasa ere. Ang mas nakakatakot dito ayun talagang nakahanda yung mga missile interceptor na mga ng NATO, no, para sa mga kalaban. Yung missile interceptor yun ang tagasalo ng mga missile, mga ballistic missile galing sa kalaban. So hindi na makapunta sa lupa yon, doon pa lang sa ere sasabog na. Ganun ang missile interceptor ng NATO. Ay kapag mais sa katuparan na ni Vladimir Putin ang pagpalipad sa kalawakan ng isang nuclear satellite weapon na siyang wawasak sa mga satellites ng NATO forces na siyang tumutulong sa kanila sa pagdetect ng missile na maaaring paliparin ng Russia papunta sa target nila. Magiging bulag ang NATO sakaling mangyari ito dahil hindi na nila makakayang mapipili. Ayun, meron din pala balak si Putin na gumawa ng mga ng missile na panglaban doon sa satellite ng NATO. Ay nung satellite na yon ay ang tumutulong si NATO para makita kung ano mga lumilipad na missile diyan sa kalawakan. So ayun ang balak yata ni Putin na pasabugin yung nasa kalawakan. Ewan natin kung kaya niyang pasabugin. Plano pa lang. Plano pa lang ni paring Putin. Sige, diretso pa natin. Pigilan ng anumang missile na maibabagsak ni Putin sa mga mapipili nitong target. Kahit mismo ang Estados Unidos ay inaming wala pa silang kahit na anumang armas na pwedeng pigilan ito kung sakaling matuloy mang mabuo ni Putin ang planong ito. Pero ang tanong, paano pala kapag maunahan na ng Estados Unidos unang kahit na anumang nasyon na miyembro ng NATO ang pag-develop ng armas na ito? Lahat ng mga ito ay pwede talagang mangyari kahit hindi pa man sa ngayon, pero siguradong madidiskubre at magagawa talaga nila ito. Gaano na nga ba tayo kalapit sa World War III? Handa ka na ba sakaling mangyari ito? Kung suportado mo si Putin ay suportado mo rin ba ang kagustuhan niyang magunaw ang buong mundo? Nakakatakot. NATO is a community united. So, ayun pala, no, nakakatakot palaga yung mga plano ni Putin, no? Yung Putin ng Russia na talagang nuclear lagi ang kanyang bukang bibig, no, sa NATO. Nahalata talaga siya hindi niya kaya makipaggera ng conventional weapon sa NATO kasi talaga durog siya. Kaya sinasabi niya lang sa kanyang bunganga puro Putin at ni parang Putin na puro nuclear na lang ang pagbabanta niya para nga para medyo alanganin din yung NATO sa kanya. Pero hindi niya matatakot ang NATO, no? So napaka high-tech na itong NATO na to, no? Tingnan niyo naman So pinaplano pa lang ni Putin meron ng ginagawa ang NATO para sa advanced weapons para dun sa kanya. Okay, no? So sana nga wag nang wag nang pakawalan ng mga nuclear na yan, no? So kawawa naman ng mga tao. So okay, no? Kung gusto niyo ng mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe lang muna bago tayo matapos, okay? So ulitin ko ulit, like and subscribe lang muna mga guys, okay? Para makagawa ulit tayo ng mga maraming video na katulad nito, okay?